Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan, anuman ang kanyang ginawa sa lupa. Sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo, ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?"
Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigi ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid. Ako po si Father Paul Jacome from the Archdiocese of Manila. Sama-sama po tayong magnilay muli sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Dinadala tayo ngayon ng ating ebanghelyo sa Balo ng Bethesda. Marahil, maituturing ito na isang lugar ng pagdurusa para sa ilan, sa iba naman isang lugar ng pananabik. Naroon yung napakaraming bilang ng mga may sakit, bulag, lumpo, paralitiko, yung mga nakahiga roon na nag-aantay sa paggalaw ng tubig. Naniniwala na sa maikling pagkakataon, may isang himalang paggaling, no? Sa gitna po noon, sinabi sa ating storya sa Ebanghelyo, isang lalaki daw po yung nakahiga na walang magawa. Sabi roon, tila bagapasan niya yung karamdaman niya sa loob ng napakahabang panahon. No? Sa mga nag-aaral, nakita doon 38 taon yung kanyang iginugugol doon. Ngunit sa araw ring iyon, sa Bethesda, naging tapat ang pangalang ito sa kanya pong katotohanan, no? Sinasabi na kapag titingnan daw po yung pangalang Bethesda, no? Ang pinakaliteral na pagkakaunawa dito ay House of Mercy, lugar ng awa. Imagine niyo, no? 38 taon ang inantay. Isipin natin, ang bigat siguro ng pagdurusang iyon. 38 taon ang paghahantay ng pag-asa marahil na halos wala na rin inaasahan. At ang lalaking ito, sabi sa storya, maaari ring kumakatawan sa marami sa atin. No? Pasan yung napakaraming bigat sa mundo, nakikita man at hindi nakikita. Mga sugat na tila hindi kayang pagalingin lang ng panahon. After all, we carry burdens invisible and visible. Wounds that even time seems to unable to heal. But you know, my dear friends, sometimes we wait passively, no? Sometimes desperately, for a stirring change, for a miracle to happen. Salamat sa Diyos, dumarating si Jesus, no? Si Jesus ang sagisag ng banal na habag. At siya mismo ang lumapit sa lalaking ito. Hindi niya tinanong ni Jesus ang tungkol sa paggalaw ng tubig, ni hindi siya nagtuon sa nakaraan ng lalaki. Nagtanong siya ng isang simpleng tanong lamang. At sabi doon, sinambit ni Jesus ang mga katagang, "Gusto mo bang gumaling?" Ang tanong ito ay tumatagos sa ingay ng mga taong tila bagang mga nakaaligid lamang, no? Nagmamasid. Lumampas sa dikta ng tradisyon, maging sa pamahiin na pinaniniwalaan sa lugar na iyon. Ang tanong ni Jesus ay nangungusap sa pinakaibuturan ng ating pagkatao. No? Ano ba talaga ang ninanais natin? Talaga bang nais natin ang paggaling? Talaga po bang ninanais nating maging malaya mula sa mga pasanin na nagpapabigat sa atin? Minsan kasi, aminin man natin o hindi, no? Nasanay na tayo sa ating pagdurusa kaya nawawala rin sa atin minsan yung posibilidad na balang araw gagaling tayo. No? Minsan kumakapit tayo sa ating mga sugat marahil dahil sa takot natin, no? Marahil dahil sa pakiramdam ng pagkakakilanlan na minsan akala natin yung ating mga dinaramdam, yung ating mga sakit, ito na yung kabuuan ng lahat sa atin. No? Kaya nga po yung tugon ng lalaki
ay sumasalamin rin sa marami sa atin, no? Ano po ba yung naging tugon niya? Nagsalita yung lalaking iyon tungkol sa kanyang kawalan ng kakanyahang marating yung balon, no? Tungkol sa kanyang kawalan ng mga taong tutulong sa kanya. Nagtuon siya, no? Nakatuon lamang siya doon sa mga panlabas na hadlang, sa mga sitwasyong hindi niya kontrolado. At gaano ba kadalas ganito rin tayo, no? Minsan, sinisisi natin yung ating nakaraan, yung ating sitwasyon, yung ibang tao para sa ating kawalan ng kakayahang umusad sa buhay, no? We become experts of our own limitations and we become so accustomed with even our hopelessness, no? With our seeming hopelessness. Ngunit hindi hinayaan ni Jesus na manaig at manatili lamang sa mga tila baga walang lamang dahilan yung lalaki, no? Sabi ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad. Agad gumaling yung lalaki, no? Tumayo siya, binuhat ang kanyang banig at lumakad. Ang himalang ito ay hindi lang isang himalang pisikal na paggaling. Ito ay mas malalim na pagkilos ng pagpapalaya, no? Ito ay isang patotoo sa kapangyarihan ng pag-ibig na Diyos na basagin ang tanikalang gumagapos sa atin. Ito po, mga minamahal kong kapatid, ay paalala na ang paggaling ay posible. Kahit na matapos ang maraming taon ng pag-aantay at tila baga kawalan ng pag-asa, no? Pinapatid ni Jesus, una't higit, yung tanikala ng ating mga kaluluwa, no? Bago ito dumaloy sa pagkalaya natin sa physical ring aspeto. Kaya hindi natapos, no, narinig natin yung kwento. Nandun pa rin yung mga Pariseo. Lubos na nababahala sa kanilang mahigpit na pagsunod sa Sabat, no? Nagtanong sa mga kilos ng lalaki sapagkat nakatuon lamang sila sa kung ano yung sa paningin nila yung tama, no? Sa mga patakaran, sa halip na tingnan sana kung ano yung himala na bumungad sa kanila. At ito rin yung nagdadala sa atin sa mahalagang elemento ng pagpapatawad, no? Sa pagkilos ni Jesus sa kanyang pagpapagaling, ito yung sukdulang patikim na para sa ating lahat na mayroon pang higit na kagalingan tayong mas hinahangad, no? Nang sabihin ni Jesus sa lalaki, tingnan mo, gumaling ka na. Huwag ka nang magkasala, no? Upang wala nang mas masamang mangyari sa iyo. Ito'y pagtutukoy para sa atin na hindi lamang ang pisikal na karamdaman ng mahalaga. Higit na mauna sana nating makita yung espiritual na kabuuan na hatid ni Jesus, no? Mga minamahal kong kapatid, ang ating pagnanais na makamtan yung kagalingan at ang pagpapatawad ay pangunahing bahagi ng ating pagkatao, no? Nananabik sana tayong mabuo, na maging malaya, no? Na makipagkasundo sa Diyos at sa isa't isa. Tulad daw po nung lalaki sa balon ng Bethesda, sagutin natin ang tanong ni Jesus, no? Ibig mo bang gumaling? At sana ang kagalingang hinahangad natin ay bumukal sa kagalingang dulot ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po, yakapin natin ang regalo ng pagpapatawad at lumakad tayo sa liwanag ng kanyang biyaya. Nawa, matagpuan nating lahat ang lakas ng loob na tumayo, buhati ng ating mga banig at lumakad. Gumaling at pinatawad tayo tungo sa kabuuan ng buhay na nilalayo ng Diyos para sa atin. Mga minamahal kong kapatid, ito ang paanyaya ng Panginoon, ang maging buo tayo, ang maging malaya, at gumaling tayo, hindi lamang sa pisikal na aspeto, at lalo't higit sa paglaya natin mula sa mga tanikala na gumagapos sa ating puso at sa ating kaluluwa. Amen.